Praise the Lord. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin saglit. Mapagpalang Diyos, napakabuti mo po sa aming mga buhay. Dakila ka, tapat ka po at kahit kailan hindi ka nagkulang. Kaya sa umaga pong ito, muli po kaming naninikluhod sa iyong kapangyarihan. Samahan mo kami muli. Sa mga salita mo na aming pag-aaralan, hayaan mo po na patuloy ka pong magministeryo sa bawat puso at magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming buhay. Makita po ito sa aming mga buhay upang sa gayon, ikaw naman po ang aming Diyos na malugod. Kaya naman po aming Panginoon, hayaan mo po na sa bawat mga anak mong narito, hindi masayang ang aming pagparito. Panginoon, sa lugar na ito, sapagkat Lord, sa oras na ito, ikaw ang Diyos na kakausap sa bawat isa sa amin. Father God, we thank you for your Holy Spirit that, Lord God, always ministering in our lives. Father, we thank you and we carefully bring back all to you the highest glory, honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, tayo po ay makakaupo na. Ayan po sa umaga po ito ay batiin muna natin ang ating mga kapatid mula po doon sa ating mga sila po ay mga naka-online. Ano po? Ang unang-una yung nandiyan, yung ating mga kapatid, yung nasa online, ang ating CGCF, JTG, Kalatagan, Batangas. Palakpakan po natin sila. Ayan. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. Alam po natin sa Panginoon ay walang malayo, walang malapit. At alam din po natin na ang pangungusap ng Diyos ay hindi natatapos doon sa ating screen ng mga cellphone, sa ating mga laptop, bagos ang Diyos ay kumakausap sa atin bilang isang Diyos na buhay. Amen. At ganoon din po, at atin din pong i-welcome ang ating mga kapatid, CGCF, JTG, Carmona. No po, na sila din po ay nasa online. Yan. Kung mayroon po tayong nasa Binyan din dyan, i-welcome din natin. Tayo po ay masaya na tayo ay bagamat sila nasa online, pero salamat sa Panginoon. At maging din po ang CGCF, JTG, 13, Martires. Kaya welcome. Ano po ang bawat isa sa atin, mga kapatid, at kayo ay aming namimiss. Ano po sa ating panambahan. Bagamat wala man ang aming physical, yung ating presensya, ay alam ko po na ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Amen. So, welcome po at hayaan po natin na sa umagang ito, bagamat kayo nasa inyong mga kanya-kanyang bahay, nasa screen kayo ng cellphone, ng inyong laptop, or whatsoever, ng mga devices sa inyong ginagamit, ay alam ko po na ang Diyos pa rin ay hindi magbabago ang fresh revelations. Amen? Ng Panginoon sa ating mga buhay. At kung bakit po ay sinabi natin na mag-join na lang muna ng online dahil alam po natin na hindi naman lingid sa ating kaalaman na po yung pangyayari doon sa Taal Volcano. No po, kaya medyo iniingatan lang natin ang ating mga halusugan, no? At sabi nga, mahirap kapag tayo ay naapektuhan ng mga pangyayari ng mga bagay-bagay na kung saan ay dala ng ating panahon. But ganoon pa man din ay hindi mahadlangan, amen, ang ating pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. So praise the Lord, and I want to bring you in the book of Romans chapter 12, verse 1 and 2. Yan. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sige po. Sagot po yung nandiyan na sa kanilang nakabukas na. Sagot po ng amen. Amen. Praise the Lord. So sige po, at ating pong sabay-sabay na basahin. Basahin ko muna sa English, then kayo po ay magbabasa sa Tagalog. Romans chapter 12, verse 1. Sabi niya, therefore, brothers, by the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship. Okay? So sige po, basahin po natin naman sa Tagalog. Ikiusap ako sa inyo
Okay, verse 2. Sabi po, do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is the good, pleasing, and perfect will of God. Sige po, wag. Huwag ninyong tularan ang mga ugali ng mga tao sa mundo ito. Kaya ninyong magulit kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at lubos sa kanyang kalingin. Amen. So praise the Lord. At ngayon po, tuloy-tuloy na po tayo sa mensahe ng ating Panginoon at bigyan po natin ng pamagat. Okay? Yan. So sige po. Pamagatan po natin, transformed life. Okay? Transformed life. Pag sinabi po natin, may ED na po yan, binagong buhay. Amen? Kaya po, pag sinabi natin transformed life, mayroon na po tayong binagong buhay. Amen? Huwag po natin kakalimutan ng simula ng ating tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga, tayo ay mayroon ng binagong buhay. Amen? According to 2 Corinthians chapter 3, verse 17, di ba? Sabi niya, ang ating lumang buhay, sabi niya, ang lahat ay nagiging pawang bago. Bakit? Kasi po, tayo ay nakikipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo. So pag sinabi na tayo ay nakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay mayroon ng ugnayan. Tayo ay mayroong ng relasyon. Amen? Sa ating Diyos na buhay. Kung kaya't binago tayo ng Diyos. Kasi sa totoo lang, tayo po ay wala po tayong kakayanan na baguhin ang ating mga sarili. Wala po tayong kakayanan na baguhin ang ating mga buhay. Maliban na lamang kapag tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon, tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Doon pa lamang po, tayo ay magkakaroon ng pagbabago ng buhay or transformed life. Amen? Kaya nga sa umaga pong ito, ang ating pagsasalusaluhan, bakit po ay transformed life? Kasi ito po yung pinaka mainam na handog ng ating pagsamba sa Panginoon. Amen? Ito yung pinaka mabuti. Sabi niya, it is the perfect will of God. Diba? Ito yung ating karampatang pagsamba sa ating Panginoon. Nang alin, nang tayo ay bit natin ang ating mga sarili na kung saan ay mayroong pagbabago sa harapan ng Panginoon. Amen? So, ngayon pong umaga, ito ay very essential in every Christians. Napakahalaga po. Bakit po? Kasi marami na po ngayon, sa panahonan pong ito, marami pong mga Kristiyano, they are claiming that they are Christians, but yet, they failed to obey the Word of God. Pag sinabi natin they failed to obey, hindi nila nasusunod ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi kung nasusunod yun, hindi dapat, nagliliwanag tayo. Amen? Pag sinabing nagliliwanag, hindi yun parang araw ka. Ang pagliliwanag, ibig sabihin, iba ka na. Amen? Iba ka na, wala ka na sa dati mong kalalagayan. Ano po ba yung ating dating kalalagayan? Dating kalalagayan natin, tayo ay makasalanan. Di ba? Ang ating dating kalalagayan ay hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Amen? Ano pa po yung ating dating kalagayan? Ang ating mga dating kalagayan, tayo po ay laging mas mahal natin ang mundo kaysa Diyos. Amen? Dati naman, hindi naman tayo ganito kasipag makinig ng salita ng Diyos. Pero, salamat sa Panginoon, dahil nandito tayo ngayon. Nandiyan ka na nag-o-online, hindi mo piniling maglaba. Hindi mo piniling matulog, hindi mo piniling mamasyal, hindi mo piniling pumunta sa mga barkada. Pagkus pinili natin na pumunta sa church, pinili natin na mag-online. Di po ba? Kaya ito po yung ating mga
transformed life. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Kaya po, sa umaga pong ito, kailangan po ay dapat natin matatandaan ang mga mensaheng ibinibigay sa atin ng Diyos. Dahil alam po natin that Jesus Christ is coming so soon. Amen? So ano po ba yung mga dapat, mga bagay na ating pinaghahandaan sa ating mga buhay? Amen? Kaya kailangan po natin itong malaman, mga kapatid, sa Panginoon. Habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, kailangan po natin magiging tapat sa salita ng Diyos. At makita sa ating buhay na mayroon na talaga tayong buhay na binago. So ano po ba makikita? Ano po ba ang dapat na makita sa isang buhay na binago ng Diyos? Ano po ba ang dapat makita sa isang Kristiyano o sa isang born again na siya ay mayroong transformed life? Ano po ba dapat makita sa kanya? So number 1, we must be a living sacrifice. Amen? So we must be a living sacrifice. Kaya iyan ang unang-unang dapat makita sa atin. Kung mayroon tayong transformed life, mayroon tayong binagong buhay, we must be a living sacrifice. Pag sinabi po nating living sacrifice, ito yung ating buhay na ito. Amen? Ito po ay lagi nating, pag when we say living sacrifice, we offer our lives to the Lord. Pag sinabi lives, yung ating buhay, yung ating katawan, di ba? It includes what? Our spirit, our heart, our mind. Amen? Yan po. So, sabi nga, be a living sacrifice. So, God called us to make a choice about the way we'll live for Him. So, ang gusto po ng Panginoon sa buhay ng bawat kanyang mga anak ng Diyos, amen? Nananawagan ang Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak. At ano po ang kanyang panawagan? Amen? Sabi niya, it is a call us to make a choice about the way we live. Kaya na kailangan natin mamili. Hello? Kailangan nating mamili kung paano tayong mamuhay na kung saan ay magiging buhay na handog ang ating mga sarili sa Diyos. So, we have to choose. Paano magiging buhay na handog sa Panginoon? How to be a living sacrifice in God's way. Kaya kung titingnan po natin, balikan po natin ang ating verse. Romans chapter 12, sabi niya, by the mercies of God. Di ba sabi niya? Ano po sabi doon kanina? Romans, sabi niya, therefore, brothers, by the mercies of God, yan, sabi niya, kaya nga, mga kapatid, alam niyo po yung mga salitang kaya nga, di ba? Hindi na po tayo dyan pwedeng mag-reason out eh. Hindi tayo magpwede, kasi di ba? Tama? Kaya nga di ba? Hindi kaya, ibig sabihin, yung kaya nga, hindi na natin pwedeng dugtungan. Di ba? Therefore, yun sa word, kaya nga, sabi pong ganon, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. So meaning to say, church, ang kaawaan ng Diyos sa atin ay napakasagana. Amen? Kaya kahit tayo ay nagkasala, ano po ang nangyayari sa atin? Kinakaawaan pa rin tayo ng Diyos. Amen? Kinakaawaan pa rin tayo ng Diyos. Kaya kahit ang dami nating pagkukulang. Di ba ba? Kung ating isa-isahin siguro yung ating mga pagkukulang, baka bukas hindi tayo matapos eh. Di po ba? Alam na natin yung mga pagkukulang natin. Hello? Kaya sabi pong ganon,
Kinaawaan tayo ng Diyos. Sabi niya na ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. So dapat pag sinabi nating handog na buhay, natural, hindi patay yan. Di ba? Kaya ang kinanta natin kanina, sabi niya, get up, get up, get up, get up upon out that grave. Di ba? Out of that grave. Di ba? Ano ba yung grave na sinasabi? Di ba yung grave yung libingan? Tama? Sabi niya, get up, get up, get up. Bumangon ka. Mula dyan sa patay na yan. Di ba? Nagpakahirap no po. Minsan tayo mga Kristiyano, naaabuso natin yung mercy of God. Hello? Naaabuso natin yan, naa-abuse natin. Okay na lang to, gawin ko na lang to kasi God is merciful. Kaya di bali ako magkasala na magkasala, di ba? Kahit alam na natin na kasalanan, pero ginagawa pa rin natin dahil ang sinasabi natin, ang Diyos ay maawain. Di ba? Ang Diyos ay maawain. Basta mahal ako ng Diyos, hindi mo na kinakailangan ipaglaladlaran pa ang kasalanan ko. Hindi mo pa kinakailangan ipagsisigawan pa ang kasalanan ko. Basta isa lang ang alam ko, mahal ako ng Diyos. O di abusado ka. Wala naman tayo makikita sa Bible. Di ba? Wala po tayong makikita sa Biblia na pagkatapos nating na nagkasala, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala na magpapatuloy. Hello? At hindi po natin pwedeng sabihin, magiging dahilan, sagana ang habag ng Diyos. Total, marami namang pagkakataon na binigyan ako ng Diyos at magbibigay pa rin ng Diyos ng pagpapatawad kahit yung mga kasalanan ko pa na hindi ko pa nagawa ngayon, yung gagawin ko pa lang sa susunod ay pinatawad na ng Diyos. Biruin niyo po yun na pang-aabuso. Kaya nga, kinahabagan na nga tayo Hello? Kaya kinahabagan na nga tayo Aabusuhin mo pa? Tapos sasabihin mo, alam ko, basta mahal ako ng Diyos. Basta alam ko, mahal ako ng Diyos. Anong klaseng pagka-Kristiyano? Ang sabi nga, di ba? Be a living sacrifice. Pag sinabi mo living sacrifice, huwag kang maghandog na patay. Pag alam mo makasalanan, alam mo kasalanan ang ginagawa mo, you stop it. Amen? Amen? Putulin mo na yung kasalanan kasi alam mo na kasalanan mo yan. Putulin. Dahil alam natin na hindi ito nakakalugod sa Diyos. Be a living sacrifice. Yun po yung gusto sa atin ng Panginoon. Noong pong panahon, during the Old Testament, ang paghahandog, alam niyo po, tayo po yung pinakamapalad sa lahat. Kaya tama yung sinasabi ng kanta, I am blessed among the people. Di ba? I am blessed among the people. I am blessed because... Anong kasunod ng kanta na yan? I am blessed because I am blessed among the people. I am blessed because I am loved by me. He loves me. I am called. Tinawag ako. Saan tayo tinawag ng Diyos? God called us into a marvelous light. Sa kahangahangang kaliwanagan. Di ba ba? Na kahit hindi natin kayang magbago, alam niyo po, doon natin gagamitin yung mercy of God, yung mercies of God, anong tawag dyan? Yung grace of God, doon po natin gawin na hindi natin kayang magbago. Tama? Kahit anong gawin natin, hindi talaga natin kayang magbago. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili kahit anong gawin natin. But by the mercies of God, we can. Amen. Amen? Doon po yung ina-apply. Ang hindi natin kayang gawin na bagay, pero dahil kinakaawaan tayo ng Diyos, nagagawa natin by the mercy of God, by God's grace, sa biyaya ng Diyos, ay nagagawa nating baguhin. Amen? In order for us to offer a living sacrifice, para tayo magiging buhay, kalugod-lugod sa ating Panginoon. That is living sacrifice. Di ba ba? Sa Old Testament, balikan po natin, naputol lang na po.
sa nung time, no, during ng Old Testament, kapag sila ay naghahandog sa Panginoon, alam po ba ninyo kung ano kanilang mga dinadala? Yung mga hayop. Mga hayop. Para magiging living sacrifice, magdadala sila ng mga hayop sa altar. At hindi lang siya basta hayop. Diba? Bawal doon, halimbawa ang iyong alagang hayop ay kambing or baka. Hindi mo po pwedeng piliin, ito na lang kasi ito ay lumpo. Ito na lang ang ibibigay ko sa Panginoon as a living sacrifice. Ayaw po ng Lord nun. Ito na lang ang aking dadalhin kasi bulag. Ayaw po ng Panginoon nun. Ayaw niya ng may mga infirmities. Hindi siya magiging living sacrifice. Hindi siya magiging buhay na handog sa Panginoon. Yun po. Ay tayo, mapalad na po tayo ngayon. Dahil kung alaga, kung siguro kung yun pa rin, kung kautusan pa rin yung ating dadalhin, kung kautusan pa rin yung ipapagawa sa atin ng Panginoon, mayroon po ba tayong ihahandog na hayop? Di ba? Wala tayong maihahandog na hayop. Di ba? At hindi lang siya hayop, kinakailangan maganda. Primera klase. Dapat ang ihahandog natin para sa Panginoon. Dahil doon yung dinadala sa altar na magiging burnt offering. Pero tayo ngayon, kaya tayo po ngayon sa ating pong buhay, ano ang hinihingi sa atin ng Diyos? Mamili tayo. We have to choose kung ano yung bagay na karapat-dapat sa Panginoon. Amen? So, the living sacrifice. Ito pong ating buhay. Buhay na handog ito. So, pagkabuhay tayong handog, sabi nga, dapat, tayo ay kaaya-aya sa Panginoon. Hindi po tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Hindi tayo dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Kung dati tayo sinungaling, ngayon tapat ka na, hindi ka na nagsisinungaling. Tama po ba? Kaya lahat, by the mercies of God, magagawa natin lahat. Amen? Kaya sabi ng Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay ayon sa lakas na kay Kristo. Hello, church. And that is living sacrifice. Kung kaya tayo ay mayroon tayong binagong buhay. Amen? Mayroon po tayong binagong buhay. So, sabi nga, ano po ba ang mga binagong buhay? Yung iba sa atin dito, yung mga binagong buhay, ano po? Tingnan po natin yung Romans chapter 12, verse 1 to 11. Basahin ko na lang ng mabilis. Ayan. Dahil tayo pala ay alas 11 na. Sige po. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong ikinakawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. O verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Yan. So nakita po natin yan. Paano tayo magkaroon ng living sacrifice? Sabi niya, huwag nating tutularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Word system. Diba? So, iwasan natin. Ano po ba ngayon ang word system? So, alam natin yan. Hindi na natin isa-isahin yan. Walang ginagawa. Ayaw nila ng word of God. Chismisan ng chismisan. Mas gusto nila yun. Hello? Tama po ba ako? Di ba? Ayaw nila sumamba ng linggo. Gusto nila chismisan ng chismisan. Ano pa po? Ano pa yung mga pattern ng mundo? Di ba? Gala ng gala, gala ng gala, lakad ng lakad, lakad ng lakad, wala namang nilalakad. Di ba? Ganyan eh. Yayain mo ng Bible study, wala.
Ano ba yung system ng mundo? Tamad manalangin. Alam na ni Lord yun? Naintindihan na ni Lord yun? Diba? Ganun po yun eh, sistema ng mundo. Ano ba po ang sistema ng mundo? Di baling walang Diyos, basta malaki kita. Di baling walang Diyos, di baling hindi makasimba, basta makapag-overtime. Sistema ng mundo. Di ba? Di baling hindi makapag-onwards, di baling wala sa church activities. Basta, masustain lang yung comfort zone. Di bale? Di mo ba? Di bali, di ba? Marami. Di bali mga di bali. Di bali na lang kaya. Di ba? Iba naman di bali na. Bali na ng bali. Bakit? Na-over bali. Bakit? Bakit na-over bali? Bakit? Kasi sumasayaw sa tugtog ng mundo. So, yun yung mga word system na napakadami. Ano po? Next. Verse 3. Ano po sabi niya? Sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Ito pa. Word system. Ito pa rin uli. Mahalaga yung sarili mo kaysa Diyos. Hindi na ako makikinig ng preaching ni Mami. Sobrang sakit. Ako na naman yan ang kanyang pinatatamaan. Di po ba? Kung pinatatamaan kita, di sabihin natin dito. Sabihin natin kay Apostol Paul. Di ba? Pakibura mo na nga lang yan yung kasi tinatamaan yung miyembro ko. Pwede natin sabihin ganon? Hello? Pakibura mo na nga lang yung sinasabi ko sa biyaya. Sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sabi niya po ganon. Yun. Pakibura na nga lang to. Pwede po ba natin sabihin? Pakibura na nga lang to. Lord, pakibura mo to yung sinasabi dito na huwag pahalagahan yung sarili. Kasi hindi po namin makalimutan yung sarili eh. Pag nasasaktan kami sa Word of God, lumalayas kami eh. Diba? Kaya pakibura na lang. Pwede po ba sabihin natin yan? Diba? Hindi natin po pwedeng sabihin. Yung pwede po bang palitan na lang yan? Pwede ba natin palitan yung Word of God? Hindi natin pwedeng palitan. Di ba? Kaya nakakalungkot na po na mayroong nasasaktan sa pangangaral. Ayoko nang umattend dyan. Kasi parang ako yung tinutukoy. Ayoko yung umattend dyan. Ayoko na makikinig kasi every Sunday, gano'n na lang ng gano'n. Di mo ba? Hindi naman natin pwede sabing burahin. Kaya sabi niya, huwag mong pahalagahan. Ito yung mga bagay kasi. Pag napapahalagahan natin yung sarili natin, magiging self-centered tayo. Wala na may pinakamabuti kung hindi yung sarili natin eh. Tama? Ang nakalimutan natin, kung mayroon mang mabuti, walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Mabuti ang Diyos. Bakit siya nagiging mabuti? Kasi ang hindi mo kayang gawin, ang hindi ko kayang gawin, nagagawa ko dahil mabuti ang Diyos at dahil kinahabagan niya tayo. Amen? Next verse. Kaya wag tayong paimo-imo, wag natin kakalabanin leader natin. Walang kasalanan ni pastor natin, nagsasalita lang po sila. Ayan katunayan, binabasa. Di po ba? Next. Sabi niya, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. So tayo po, dito naman, tayo ay isang katawan ni Kristo. At ang iba sa inyo, mayroon kayong mga bahagi sa loob ng church. Di po ba? Ngayon, verse 5. Tingnan natin kung ano yung mga bahagi na yan. Sige, pay attention here. Kaya sabi niya, ganun din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, kahit na marami tayo, sabi niya, iisang katawan lang tayo kay Kristo. Isa lang tayo. Kahit 100 tayo dito, pero isa lang tayo kay Kristo. Amen? Ngayon, ito po ngayon. At magkakaugnay tayo sa isa't isa. Sa pag sinabi na tayo magkakaugnay, ano po sinabing magkakaugnay? Ano po yan? Sabi niya, iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. So, mayroon tayong iba-iba. Amen? Iba-iba. Ano ba yung iba-iba? Hindi sinabi ng Lord na magpa-iba-iba ka ng church.
Hindi sinabi ng Diyos na magpaiba-iba ka ng pastor. Hello? Hindi sinabi ng church na magpaiba-iba ka ng mga kapatid sa Panginoon. Isa lang dyan. Kaya ang sabi niya, bagamat kayo ay marami, pero iisa kayo. Amen? Saan yun? Ano saan yun? Itinutukoy ng Panginoon. We are the body of Christ. Iisa tayo. Tayo ay kay Kristo. Amen? Tayo ay kay Kristo. Hindi tayo sa ating mga sarili. Sino dito na wala siya kay Kristo tapos ang gusto niyang matanyag yung kanyang sarili? Sige, paggawa natin dito ng rebulto. Di mo ba? Kaya sabi niya, tayo ay kay Kristo. At mayroong ibinigay sa atin ang Diyos. Kaya, sabi niya, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. So, ibig sabihin, mayroong mga individual gifts na ibinigay sa atin ng Lord. Bagamat tayo marami, pero may kanya-kanya tayong mga kaloob. Di ba? So, ngayon, ano po yan? Ito na. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. So kung magpapahayag, sabi niya, if prophecy, use it according to the standard of one's faith. Di po ba? Sa pagdinaba, paprophecy, paprophesy ka ngayon. Di ba? Minsan, itong mga gift na aabuso eh. Kailan naaabuso? Ang mga kaloob na to, kapag mayroon siyang intention. Ang sabi ni Lord, hindi na raw ako magsisimba dito. Doon na daw ako sa iglesia ni ganito. Prophesy yan? Di ba? Sabi niya, according to the standard of one's faith. Ano ba yung ating pinanampalatayanan? Ano ba yung ating pananampalataya? That we must one accord. Di ba yung ating pananampalataya? Di ba? Christian, be always united. Lagi niya nagkakaisa. Next. Sunod. Sabi niya, kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Diba? Kung pagtuturo, magturo siya. So ito yun mga kaloob, iba't iba. Diba? Kung iba sa iyo dito, may kaloob sa pagtuturo, magturo ka ng mainam. Diba? Ano yun? Ituturo mo yung according to the Bible. Huwag mong turuan ng according to your principle. Alam mo ba? Lagi tayong pinatatamaan dyan, kaya halikan pa tayo. Kaya nga, beware of that. Lalo na yung, sabi niya, in the last days, sabi niya, perilous days. Yung gusto lang nilang marinig. Yun, na para silang hinihili, doon mag-i-stay yan. Pero kapag ganito mga preaching, mga bakbakan, ayaw na yan, lalayasan ka nun. Kaya sabi niya, tandaan nyo ang ganitong mga tao. At layuan nyo sila. Sapagkat, sabi niya, kasunod niyan, pagkakampi-kampi, pagbabahagi na yan ang kasunod. Are you with me? Yes. Kaya matakot tayo kapag ang tanong, kumusta ka kapatid? Alam mo ba ang preaching kanina? Pinatatamaan tayo. Kaya sa susunod na linggo, absent ako. Tingnan lang natin kung ano gagawin nila. Hello? Very wrong. Kung wala man tayo sa church, hindi mabawasan ang pagiging Diyos ng Panginoon. Amen. Tayo ang may kailangan sa Lord. Yung kahabagan ng Panginoon na kailangan natin in order for us to give, to present our body as a living sacrifice. Amen? Then na next, sabi niya, kung pagpapayo, yan, magpayo siya ng mabuti. Yan, kaya kapag pinapayo-payuhan kayo, pakiramdaman ninyo kung yung pinapayo sa inyo ay constructive or destructive. Kapag ang payo sa inyo ay paalis ng church, very destructive. At yan ay trabaho ni Satanas. Believe me. Kaya magiging maingat. Marami ngayon na nag-aanyong tupa. Akala mo kay bait-bait, pero pag nagsalita, makilala mo na sa kanila. Hello, makilala mo. Ano ba yung mga lumalabas sa bibig niyan? Pahiwalay, pasira, pawasak? O wala, hindi yan sa Diyos. Dahil lagi nating tatandaan, ano ang titulo ni Satanas? To steal, to kill, and to destroy.
Nakawin yung pananampalataya mo. Yung pananampalataya mo na on fire, pababagsakin ka niyan. Sasabihin lang niya, nakita mo, narinig ba natin yung preaching ng Sunday? Di ba? Di maganda, no? Laging galit yun. Di ba? At saka, bukod sa galit, nanlalaki ang mata. Kaya sa linggo, absent tayo. Di ba? O, ano yon? Satan, deception. Di ba? Dahil yun ang agenda ni Satanas eh. Yung manira. To destroy. To kill. Kaya ikaw naman, dahil sa sinabi niya, nagkaroon ka na ngayon ng masamang puso, meron ka ng evil heart. Oo nga no. Mabuti na pansin mo. Sinabi mo sa akin, mabuti na lang talaga. Saan tayo sa linggo? Doon tayo kay Tarzan. Sa simbahan ni Tarzan tayo. Sige, at doon tayo, nasusunod ng gusto natin doon. Sabihin natin kay pastor na ganito tayo. Sabihin natin kay pastor na ganito yung ating pastor doon. Talagang sila ay, talagang mga demanding sila. Kaya doon tayo. Kaya, ikaw naman, di ba? Ang dali mong matangay. Kaya, destroy, kill, di ba? Steal, ninakaw. Ano na yung ninakaw sa'yo? Kapayapaan. Hindi ka na payapa. Kasi habang nandoon ka sa loob ni Tarzan, sa church, sa loob, sa church ni Tarzan, hanggang nandoon ka, kakabaka-baka. Baka may makakita sa akin dito. Baka may makakita. Pumasok ako sa iglesia, sa simbahan ni Tarzan. Di ba? May mga ganon. Di ba? Kaya, kita niyo po yun. Di ba? Kaya sabi niya, magturo ng mabuti. Kapag mabuti yung tinuturo mo, according to the Bible, kapag may magtuturo sa inyo, lalo na hindi pastor ninyo yung bersalita, kapwa, miyembro nyo lang. At madalas pa wala sa church. Basahin mo sa Biblia. Magtanong ka kay Pastor Nico. Magtanong ka kay Mami. Amen? Sabi niya, kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sika. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalakan. Verse 9. Sabi po, bilisan po natin. Magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Yun na yun. Living sacrifice. Iwasan ang masama, gawin ang mabuti. Di ba? Ano ang mabuti? In one accord. Hindi pa hiwalay. Di ba? Next. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Di ba? Magiging magalang sa isa't isa. Hindi lang sa mga pastor ninyo, hindi lang kayo mano-mano sa pastor ninyo. Di ba, pagpatalikod, pinagpipiestahan na. No? So, yun. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Next, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Ano ba itong magiging tamad? Huwag magiging tamad. Hindi lang to sa trabaho sa loob ng bahay. Di ba? Hindi lang yan sa loob ng trabaho at sa loob ng bahay. Magiging sa ministry din naman. Kapag kahit gaano ka kasipag sa loob ng bahay, kung wala kang ministry, tamad ka pa rin. Bakit? Paano po yung sabi niya? Magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Di ba ba? Kaya dapat, masipag ka na sa loob ng bahay, masipag ka pa rin sa ministry. Tama? Amen. Okay, so that is living sacrifice. Kaya po, sa ating mga buhay, kinahabagan tayo ng Diyos. Kaya kailangan, tingnan po natin, we must present our body as a living sacrifice. Alam ba ninyo, isipin na lang natin, na sana tayong lahat ay biyahing impyerno. Pero, dahil sa kahabagan ng Diyos, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naligtas tayo. Pangalawa, we have been justified. Na-justify tayo. Napawalang sala tayong lahat. Na bagamat tayong lahat ay makasalanan at hindi tayo umabot sa standard ng Diyos. Di ba? And up to now, di ba? Hindi pa tayo perfect, hindi pa tayo ganap, kaya nagkakasala tayo, pero hindi tayo nananatili sa kasalanan. Di ba? Kaya dahil sa habag ng Diyos, kung kaya't ngayon, naiiwasan mo lang magkasala. Amen?
Dahil sa biyaya ng Diyos na iwasan mo ng magkasala. You have been justified. Pinagwalang sala tayo ng Lord. Ganun po tayo kamahal ng Diyos at yung kanyang habag. Sunod, sabi niya, we are under by grace, not law. Diba? Kinahabagan tayo ng Diyos, wala na tayong batas na sinusunod dahil binigay na ang grasya ng Diyos sa atin. Kinaawaan na tayo ng Panginoon. Diba? Ano pa yung binigay sa atin ng Lord? God give us the Holy Spirit na kung saan ay manatili sa ating buhay. Kasi without the Holy Spirit, we cannot live holy. Hindi tayo magiging banal sa harapan ng Panginoon without the Holy Spirit. Kaya mahalaga na ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Kaya huwag tayo magpatuloy ng pagkasala. Kasi hanggang tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala, the Holy Spirit will lift up. He will depart from us. Iiwanan tayo ng Holy Spirit. Bakit? Kasi andyan ka sa mundo, sayaw ka ng sayaw sa mundo. Ini-entertain mo, masyado mong minamahal ang mundo. Kaya sabi niya, ang sino mang nagmamahal sa mundo, kalaban ng Diyos. At sabi niya, at wala ang Diyos sa kanyang buhay. Bakit? Kasi ang sinusunod niya ang mundo, hindi ang tuntunin ng Panginoon. Okay? So praise God. Next. Number 2. Number 2 na tayo. Do not conform to the pattern of the world. Yun po ang ating pangalawang puntos. Transformed life, we must have a living sacrifice. Number 2, do not conform to the pattern of the world. Pag sinabi natin do not conform, huwag kang makiayon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang makiayon. Amen. Saan? Sa takbo ng mundo. Amen? Iba ka na. Kaya hindi lang natapos yung kanta na get up, get up, get up. Get out that grave. Diba? Bumangon ka mula dyan sa libingan na yan. Diba? Hindi lang natapos doon. Patunayan natin talaga. Diba? Kasi hindi ka napatay, ikaw ngayon ay buhay. Binuhay ka na sa biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya sabi nga, tayo ay mga dating patay. Paano tayo nagiging patay? Kasi punong-puno tayo ng kasalanan. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos at biyaya na buhay tayo. Kaya, naihahandog natin ng buhay ang ating mga sarili. Amen? Nagiging living sacrifice tayo. And then, pangalawa, do not conform to the pattern of this world. Do not follow the world system. Yan po ang ibig sabihin niya. Do not conform to the pattern of this world. Huwag na tayo, gagaya ka lang naman eh, di ba? Gayahin mo na yung sinasabi ni Jesus Christ. Gayahin na natin yung Word of God na tinuturo sa atin linggo-linggo. Huwag na natin gayahin yung world, yung mundo. Hello? Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag ka nang gumaya sa mundo. Huwag kang aayon. Oh. Huwag kang makilaro. Sabihin mo ganon. Huwag ka nang makilaro sa mundo. Diba? Kung ano ang sayaw, siya mo ring sayaw. Do not conform to the pattern of the world. Okay. So, ano po yon? Ito yun ngayon, yung world, yung sistema ng mundo. Ano ngayon yung sistema ng mundo? Di po ba? Ano ang sistema ng mundo? Aba, 10 years old pa lang, may cross na. Kagaling. Diba? Pagka wala kang crush, naku, mahuhuli ka na. Hindi ganon. Diba? Dapat nag-aaral pa kayo. Dapat naglalaro pa kayong piko. Chinese garter. Jackstone. Hello, mga kabataan, taas ang kamay at iwagayway. Mga kabataan. Diba? Kaya sabi niya, huwag kang amayon, huwag kang gaya-gaya sa mundo, sa takbo ng mundo. Resist on ungodly pattern which leads us to, ano po sabi niya, saan natin to? Rebellion against God. Ayun. Kapag tayo ay gaya-gaya sa ginagawa ng mundo, ang kababagsakan natin ay pagre-rebelde sa Diyos.
Understand? Mga kabataan? Kaya kung gaano tayo kalakas lumundag, gaano tayo kalakas sumayaw, di mo ba dapat gano'n din tayong lumakas na i-meditate ang Word of God, gawin ang Word of God, at makita ang Word of God sa ating mga buhay. Amen? Kaya dapat, do not conform. Huwag kang gaya-gaya sa mundo. Ano mo yung pattern ng mundo, huwag mong gayahin. Bagko, sabi niya, resist. Ano pag sinabing resist? Iwasan. Eh tayo, minsan tayo pa yung naghahanap eh. Sana kaya yung barkada ko si ano, kasi bibili ako ng boting bilog eh. Diba? Ano kami ng, alam niyo, lahat. Diba? So sabi niya, it will lead to rebellion against God. Diba? Paglaban na yan sa Panginoon. Diba? Ganun po ano? Ganun katindi kapag ka ikaw ay ano, nakakilala ka na sa Panginoon, pagkatapos mong nakilala ang Diyos, pagkatapos mong tinuro ang salita ng Diyos, pagkatapos mong pinrapisay ang Word of God. Alam niyo, prophesy, you speak, no? Tinuro mo to, sinabi mo to, di mo ba? Binahagi mo ito, pagkatapos noon, talikuran mo. Kasi ayaw ka na, kasi masakit, nire-refine ka. Diba? Gusto ng Diyos na i-transform ka. You know? So it is rebellion against God if we follow the world system. Okay? Meron po tayong verse diyan. Ano po yung world system? Alam na natin yan. At ngayon, yun yung mga bagay na napakarami ngayon na nangyayari sa maraming mga Kristiyano. Hindi mo na silang ma-identify na sila ay Christian. Kasi nanigarilyo ang nasa mundo, ikaw nanigarilyo din. Hello? Yung sa mundo ay maraming satsat, ikaw gano'n din, dami kang satsat. Maraming kaaway ang mundo, ikaw din, kaaway ka. Marami ka rin kaaway sa social media. Patol ka ng patol. Eh ano ka? Ikaw ay ano? Ikaw ay workers. May manggagawa ka na ng church, tapos mayroon kang kaaway sa social media, nagbabakbakan kayo, nagre-replyan kayo. Diba? Pattern of the world. Ano ba? Workers ka. Ano pa? Ano pa mga, ka? Diakono ka. Diba? Deacons ka. Diba? Ano pa? May katungkulan ka sa church. Ano katungkulan? Ba, elder ka. Workers ka. Elder ka, namamatol ka, dami mong kaaway. Diba nakakahiya? Diba? Nakakahiya. Kaya sabi niya, do not conform to the pattern of the world. Di mo ba? Alam niyo po, pasensya na kayo kasi kailangan po natin ito maintindihan ng mabuti. Kasi sabi ng Panginoon sa kanyang pagdating, dapat haharap tayo sa kanya ng blameless, without wrinkles and without spots. Ito yung gusto ng Panginoon, di ba? Ayaw niya nang may kulubot tayo. Ano yung kulubot na yon? Di ba? Gusot-gusot, no? May mga gusot-gusot tayo, marami tayong mga gusot-gusot sa relationship. Okay? So, do not conform to the pattern of the world. Okay, number 3, the last. Be transformed. Kailangan natin, tayo ay mag-transform. Diba? Magbago. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magbago ka. Magbago ka. Yan, isa pa, sa kabila naman, magbago ka. Diba? Siyempre, para fair yan, sabihin mo rin sa iyong katabi, at magbabago din ako. Yan, palakpakan natin ang Lord. Amen? So, be transformed. Transformation in life by renewing of our mind. So, una po muna, bago magkaroon ng transformation ng buhay natin, kinakailangan mag-iba tayo ng isipan. We must have a renewed life. Okay? So, sabi niya, Ephesians chapter 1, verse 18. O, bago po muna yan. Ano ba? Pag sinabi natin, be transformed, sa ating mga kaisipan, pag sinabi natin be transform, yung pagbabago, magsisimula sa ating mind setting. We must renew our mind. Iba na tayong mag-isip.
Amen? Hindi na tayo karnal kung mag-isip. Di ba? Hindi na tayo karnal mag-isip. So, pag sinabi natin be transformed, ano yon? Kasi pagka sinabi po natin, alam niyo, ito yun, isa din yung bagay na nakakalungkot. Marami ngayon sa mga Kristiyano kung bakit walang pagbabago at hindi nakakaranas ng pagbabago. Bakit? Kasi ang isip ayaw magbago. Tama? Ayaw magbago ng isip. Basta eto na yun. Akin to. Ba't niyo ako kukontrolin? Di ba? Yung mga ganyan. Eto nga yung aking standing eh. Ito ngayon, hindi nga yung standing natin, yung standing ni Lord. Tama? Yung dapat yung standing ni Lord. Para magkaroon tayo ng transformation in life. Hindi tayo nakadepende sa, what is my feeling today. Kasi yun po yun eh. Yung taong walang pagbabago, nakadepende sa kanyang kalalagayan. Ang taong walang pagbabago, nakadepende kung ano ang kanyang nararamdaman sa feeling. Hindi siya sa mind. Sa kanyang laging nararamdaman. What is my feeling today? How do I feel today? How do I feel the preacher today? Ano kaya yung aking nararamdaman ngayon habang nakikinig ako at nauupo ako habang nanonood ako pastora? Ano kaya yung nararamdaman ko dito? O, di mo ba? Ano po yan? Sarili yan? Di ba? At ang pagbabago hindi nakadepende sa pakiramdam. Kasi, di ba, sabi natin, bakit kinakailangan hindi tayo magdidepend sa pakiramdam? Kasi sabi po, ng Bukilsi, sabi, above all, the heart is evil. Ang puso higit sa lahat. Di ba? Sabi niya ng Proverbs, sabi niya, kaya sabi, you must guard your heart. Bantayan natin ang ating mga puso. Bakit kinakailangan natin bantayan ang ating mga puso? Kasi dito nagsisimula ang masama. Pag masama ang puso, kung ilalabas niyan. Kaya tingnan mo kapag kayo may masama ang puso, wala na yan siya sasabihin maganda. Malayo na sa Word of God. Kaya sabi niya, guard your heart. Kaya tayo po, makikita natin na kapag tayo ay walang binagong buhay, paano natin malaman na wala tayong binagong buhay? Kapag tayo ay nagdidepende sa aking ito, sinasaktan talaga ako. Di ba ba? Nasaktan ako sa sobrang sinabi niya. Nasaktan ako sa mga pangangaral ni Mami. Nasaktan ako sa ginawa ng kaibigan ko. Nasaktan ako. Di ba? Puro ako nasaktan. Nasaktan. Di ba? You notice, class? Sorry. Have you noticed? People of God. Nasaktan ako. Yung laging ako. Ako na lang ng ako. Ako. Di ba? Tingnan niyo yung mga emo. Ganyan yun. Ako. Wala na akong mabuting ginawa. Ako na ang masama. Ako na lang ang nakikita. Ako na lang ang napapagalitan. Ako na lang. Lahat ay ako. Yan eh. Ang ako. Wow. Diba? Akology. Kaya hindi na talaga magbabago. Bakit? Kasi sasabihan mo, ako na lang. Dapat ganito, di ba? Sabi ni Lord, ganito. Ako na naman. You see that? Bakit sila? Ako na lang lagi. Di ba? Kasi tayo depende sa feeling. Kaya walang transformation hanggang sa labanan na lang ang salita ng Diyos. Di ba? Kaya sad surprise, pagharap sa Panginoon, magkakakatok ka ngayon. Kaya sabihin ng Panginoon, depart from me, you are evildoers. Di ba? Lumayo ka sa akin, hindi kita nakilala. Di ba? Unidentified ka sa Panginoon. Di ba? Lord, sabi mo, Lord, nag-Bible study ako sa Kalatagan, kilometro yung nilakad ko doon, Lord. Tapos may nadatnan kaming may sakit, pinag-pray over ko, sabi ganon, nagumaling.
Wala pa ba yan ako living sacrifice? Wala ba ba, nagko-confirm pa rin ba ako sa mundo? Wala pa ba ako dyan transformation life? Eh, nung pinag-pray ko may sakit, gumaling. Nung may inaalihan ng demonyo, pinalayas ko, lumayas ang demonyo. Wala pa ba yan ako living sacrifice? Hello, do not forget, ang salita ng Diyos, wala ka pa, hindi ka pa nangangaral, at dyan na yung kapangyarihan yan. Hello? Hindi dahil sa'yo. Di ba? Ganun po tayo. Hindi dahil sa atin, hindi dahil ikaw ang nag-pray, hindi dahil ikaw yung nagpalayas ng demonyo, kaya nakinig sa yung demonyo. Doon sa salita ng Diyos na dala-dala mo. Kaya yun yung nangyari sa sa five foolish virgins. Na pagkatok nila, hindi sila nakilala ng Panginoon. Kaya ano sabi niya? Nagprotesta sila sa langit. Nagpalayas kami ng demonyo. Nagpagaling kami ng mga sakit. Nangaral kami ng mga salita mo. Tapos ito lang. Di ba? Wala gano'n, di ba? Sabi ng mga foolish virgins, sabi ng Lord, hindi ko kayo kilala. I'm sorry. Di ba? Kayo ay manggagawa ng masama. Bakit? Kasi wala kayong pinakikinggan kung hindi yung sarili nyo lang. Di ba? So yun po yun. Kapag sarili na lang natin pinakikinggan, kailanman hindi ka na magbabago. Sobra naman, para naman akong hinatulan ka agad. Di ba? Kasi nga, wala ka nang pinakikinggan na salita ng Diyos. Ang pinakikinggan mo, yung iyong damdamin. Di ba? Ikaw ay si Mr. Madam. Di ba? Ikaw ay si Miss Madam. Si Miss Madam Dami. Di ba? Si Mr. Madam Dami. Kaya wala ka na pinakikinggan at kailanman walang pagbabago. Bumabalik ka na lang sa dati. Bakit? Kasi sabihin mo, nahatulan na ako. Tapos na, the game is over. Nahatulan na ako. Wow. Di ba? Kaya sabi nga, the transformation begins in a renewed mind. Baguhin natin yung ating pag-iisip. Amen? Magbago tayo ng ating pag-iisip. Ephesians chapter 1 verse 18, and this will be the last. Yan, sabi niya, I pray that the perception of your mind may be enlightened so you may know what is the hope of His calling, what are the glorious riches of His inheritance among the saints. Sabi niya doon po sa Tagalog, ipinanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso at isipan para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Remember, church, that we have been made holy. Tayong lahat ay pinabanal ng Diyos. Kung kaya't, ano po ang sabi? Ito yun. Na pinupush talaga. Ano po? Ng Diyos sa bawat isa sa atin na dapat maunawaan natin na mayroon tayong pag-asa. Amen? May pag-asa ka. Tingnan mo yung katabi mo. May pag-asa ba yan? O, huwag niyo akong sasagutin. Nandun po sa Quezon City. Di ba? May pag-asa. Bakit? Hanggat nandiyan tayo, lumalapit, nananatili sa Panginoon, may pag-asa. Amen? May pag-asa. So, may pag-asang magbago. Amen? Bakit? Kasi nandiyan ka nakaupo ka nakikinig ka. Kaya may pag-asa. Amen? There is hope. Kaya sabi niya, unawain niyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin. Ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Ano po yun? Pinangako sa atin ng Panginoon. Na tayo ay kanyang iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Hindi na tayo mapaparusahan. At ang pangalawa na pangako sa atin ng Diyos is ano? Yung glorious hope. Na ang Diyos ay muling darating. Ililigtas niya ako sa nakaambang panganib at pagwasak ng mundo nito. Amen? Kaya dapat, ano ang ating pamagat? Be transformed.
Amen? Magkaroon tayo ng transformation. Tayong lahat ay tumayo.